Pre, tara. Balikan natin yung video. May video tayong nauna, di ba? Pag-usapan natin ngayon, yung mga katanungan ng ilan na sabi na, Paring Jun, paano ba yung experience, paano ba maging safe yung driving kapag kami ay nasa paahon at palusong, no? So, uphill and downhill yung pag-usapan natin dito. Diyan kasi, alam nyo, pagda-driving, kung nasa patag ka, wala ganong problema eh. Pero kapag ka nasa uphill and downhill ka, dapat may skill ka. Hindi biro yung magda-drive dyan. Dapat safe. Kasi marami nagkakamali dyan, lalo na sa paahon. Marami namamatayan ng makina, tapos umaatras. Sa palusong naman, marami dyan nasisiraan ng preno kasi inasa nila lahat sa preno. Walang engine braking na ginagamit. Sa paahon, meron tayong hatak power na tinatawag. So, nandun na, yung low gear, high gear, may mga konsepto yan dyan na makukuha natin ng idea. So, yung video na to, para doon sa mga hindi pa bago pa lang sa pagdadrive, lalo na kung manual, mapamotor man yan, tricycle o four wheels, lalo kapag ka manual, may mapupulot ka dito ideya. So, ayan. Pre, yung video dyan, galing niya sa patag, ano? Okay, ganito yan. So, yung paahon naman, bago naman pumunta sa ahon yan, pre, galing muna yung sa buwelo. Buwelo yan. O baka galing ka sa kabilang hill, na galing ka pababa ka, tapos papatag, tapos biglang aahon. Merong ganun eh. No? Malayo pa lang, tanaw mo na, uphill yan. Tanaw mo na yung kalsada, paahon siya. So, dito pa lang sa baba, bumuelo ka na. Kung kaya mong bumuelo ka na para yung pag-ahon mo mas maganda. Pwedeng hindi ka magbawas, pwedeng makaantos ka nang hindi ka naglulogin, pero imposible naman nangyayari yun. Walang ganon kasi nga uphill nga yan eh. Lalo pag manual, obligado ka magbawas para ka makaahon. So, ayan na, no? So, buwelo yan. Ang diskarte kasi dyan, yung ugong ng makina at yung vibration ng sasakyan. No? Pati yung speed, lahat yan may timing, lahat yan may combination. So, nasa buwelo ka, sabihin natin hanggang kwarta yung cambio mo, nasa buwelo ka, tapos pag maya-maya, aahon na yan, maririnig mo yung tunog ng makina, dahan-dahan siya nangihina. Bawas, cambio, tak, tresera, dahan-dahan yan, pre, maririnig mo, nangihina yung makina. Huwag mong hintayin na manginig pa siya kasi nga may timing eh. Huwag mong hintayin na totally manghina siya na manghina bago ka magbawas ng kambyada. Kasi baka mamaya hindi pumasok, malagutan ng hininga yung makina mo, mamamatay yun. Huwag mong pabayaan na ganon. Basta pakiramdaman mo yung vibration at yung ugong ng makina. Halimbawa lang, na-drive ka. Bawas, clutch, cambio, bawas, tak. Pag hindi pa rin kaya, nasa segunda ka na, pasok mo na primera. Wala ka ibang pupuntahan eh. Primera ka na. Primera. Yung primera, pre, doon, meron na tayong ano dyan. Yan na lang, natatanging alas mo, primera. Kaya ingatan mo yung puwersa niyan. Yung primera naman, yan yung tinatawag natin na hatak power eh. Primera tsaka segunda. Depende sa terrain. Kung kaya ng umahon ng segunda, pwede mo kasing laruin yan. Pag hindi kinaya ng segunda, baba ka sa pinaka low gear, primera yon. So, powerful yan. Malakas yan. Kaya niyan umahon ng gapang. Basta igagapang at igagapang ka niyan kahit may karga ka pa. Tricycle nga yung dala ko eh. May ilan pa kami doon eh. So, aahon yan. Pero, ang diskarte sa primera, pre, huwag mong ubusin ang lakas ng primera. Kasi may hangganan yan. Alalahanin mo, kapag yung primera natin, halimbawa, nasa patag tayo, di ba, binibelo tayo, ginagano natin, di ba, tapos cambio pa. Kapag ka sa ahon, meron din ganon. Kasi nga, malakas ang primera eh. Pwede mo ipasok ang segunda. Kaso, hindi kakayanin ng segunda, so manginginig ang makina, babalik ka na naman sa primera. Ang gawin mo, para safe ka, pag umabot ka na sa primera, i-maintain mo na lang yung takbo niya. No? So, nasa primera ka,
ang tabayanan mo dyan na alalay lang ang takbo, alalay lang ang ahon, ang mahalaga, iginagapang ka ng makina. Yung ang mahalaga, makaahon ka. Huwag mong isipin na may ilalakas pa talaga yan. Pero, doon ka lang sa bandang gitna. Huwag masyadong mababa kasi manginginig naman yon. Doon ka sa piganan, parang nasa gitna ba, medya-medya. Pero pag i-full throttle mo pa, maubusan lakas niyan. Baka di ka pa nakakaahon, malagotan na yun ng hininga. Tingnan nyo yung mga truck, no, nasa logger sila, paahon ng bundok yan. Iginagapang sila kahit anong bigat ng karga. Yung iba naman, kapag kaya na yung nalagutan, minsan diskarte rin talaga ng driver. Kaya nga may skill na dyan eh. Doon na papasok yung skill ng driver. No? Basta yung primera, wag mong uubusin ang lakas niyan. Tandaan mo yan. Kasi kahit anong bigat ng motor mo, tricycle mo, sasakyan mo yan, igagapang ka yan. Kakayanin niya yan. Pero nakadepende yan kung paano ka magdala. So, basta doon ka lang, medya-medya lang yung takbo. Ang mahalaga, makaahon ka. So, ganun yun siya, no? Kaya, importante, nakabisado mo yung tunog ng makina at yung vibration niya. Kasi may combination yan dyan eh. So, alam mo naman kung malalagutan na yan ng hininga. Alam mo naman kapag ka sobrang agrangay siya. So, dapat doon ka lang sa gitna ng silinyador. Huwag mong ubusin ng puwersa ng primera. May hangganan yan. Malalagutan ka dyan kapag ka kumbaga, sinagad mo yung takbo. Hintayin mo makaahon. No? So, ayun, kapag ka nakaahon ka na, gawa nung iginapang ka ng primera, so okay, goods na yon. Walang ibang pupuntahan yung ahon na yon kundi bumaba. Di ba? So, doon na ngayon papasok yung engine braking naman. Engine braking. So, pag ahon yan, minsan may patag ulit ng konti, so bebelo ka na, primera, segunda, tercera, tapos bababa na yon. Wala ibang pupuntahan yan, uphill, magda-downhill yan. Maliban lang kung puto lang kalsada, tapos bangin. Patay ka, bata ka. So, ayun. Pag pabulusok naman, pre, nandyan, may video dyan. Pero maiksi lang naman yan. Pero makakuha tayo ng ideya dito. Kapag ka palusong na, mabilis yan. Wag nyong gagawin na mag-clutch pa habang pababa yung kalsada. Kasi lalong bubulusok yan kung manual yung sasakyan nyo o motor nyo. No, wag kayong magka-clutch kapag ka pababa. Gagamitin nyo lang yung clutch pag change gear. So, bawas ka. Tercera, bawas ka segunda. Segunda, kaya na yon. Kasi, ano yan eh, yung tunog na makina, nasa buwelo yan, gaganon naman yun siya. Parang susubsub ba? Ganon yan siya. Sa paahon, iba ang tunog. Sa pabulusok, magkaiba rin sila. So, ano yan, kasi baliktad niya eh. Paahon yun, ito naman pabulusok eh. Magkaiba yan sila. Gaganon yan. Pero, yun ang katuwang mo. Para alalay ka na lang sa preno. No? So, yun ang magiging katuwang mo dyan. Para yung preno mo, pitik-pitik ka lang. Huwag mo rin ibabad yung preno mo sa paa, preno mo sa kamay. Huwag mo ibabad yun kasi pwedeng mag-stack up yan dyan. Iinit yan ng gusto, mag-stack up. Baka hindi na bumitaw. Pag yan hindi na bumitaw, patay ka. Hindi na uusad yun. Mag-stack up na yun doon. Sobrang init yan eh. Kaya kailangan natin engine braking. At huwag nyong ibababad yung preno kapag kapalusong. Lalo na kung mahaba yung pababa na yan. Kasi ang magiging problema dyan, yung brake pads at yung brake shoe, nakakapit siyang lagi. Kung nakababad kayo lagi sa preno, nakakapit silang lagi doon sa rotor disc, doon sa hub ng gulong. So, kapag kaya na nakakapit ng lagi, ano kasi yan eh, may metal friction kasi dyan eh. No? So, nakikis-kisa niya, pinipigilan niya yung pag-ikot na sobrang bigat, na sobrang tulin pababa. Mag-create yan ng heat. Pag ganyan, so, ano yan eh, metal friction. No? So, sa sobrang init niya, nagki-create siya sobrang init niya, para siya nagwi-weld ng sarili. No? Pag masyado na siyang sticky, doon na, nakakapit na siya ng gusto, magi-stack up. Doon nangyayari yung stack up. Gawa ng nakababad lagi yung preno. Para siya nag-weld na ng sarili. Wineld niya yung sarili niya ron. Gawa ng metal friction,
gawa na sobrang init ng bakal na yun, nag-weld siya, kaya gi-stack up yung preno. Ito yung way papunta ng Tala River Park. Tala River Park sa Bailet, Cavite. Maganda yung lugar. Yung ano lang, yung kalsada, masyadong adventure. Tao na naman. Tricycle ang dala mo, hirap na hirap eh. Malaman ko yung ilabi ko eh. Ha? Malaman ko. Agad ayaw ko gawin yung kwarto. Eh, akala ko malapit lang ito eh. Dahil mamaya, mas ahon na lang. Ito, medyo style pa. Pero kaya rin naman. Malalay na. Pag paahon ka, huwag mong ubusin. May lakas ito pag biniga mo. Pero dapat, dahan-dahan lang. Hayaan mong kumapak. Kasi pag naubos yan, wala na. Ultimong ano niya na lang yan eh. Kambyada, primera na eh. Bakit sunog yan ang ganyan? Eh, okay lang yan. Basta gumapak lang siya. Hindi ito kaya laruin ng primera, segunda kasi sobrang ano, kahit pag segunda ka ganyan, wala din eh. Mamamatay yan. Mamamatay yan ka, dapat gapang lang siya. Kasi kami, agay tayo. Kaya may tago niya mga ano, para sa mga falling debris. Nilagyan na nila ng ano, ng cyclone yung bundok. Nauubos yung kakalaglag eh, ano. Bago sariwa pa yan. Ayan, pag ganito, engine brake ka pag ganito. Masyadong lusong yan. Para yung preno, alalay ka lang sa preno. Pero asahan mo, umaagra nga yung makina nito. Wow! Pero kahit pa paano, safe ka. Nasugpo, 30 kilometers pa. 30 kilometers. Ano yun? Post kilometer. Nakakatakot sa ano, downhill. Dati nangyari sa akin to. Hindi ko talaga malimutan yun. Pre, bago pala ako magmotor, excited ako lagi. Wala naman akong pakialam kung paahon yan o pababa noon eh. Basta akala ko lang, magdadrive lang ako. Nung paahon, nakaahon naman ako. Yung pababa, wala kasi ako ideya noon eh. So, nung nakita ko na yung pababa, hinawakan ko na todo manibela. Nakapokus na ako. Pababa na. Tapos alalay ako sa preno. Ewan ko ba, ba't anong pumasok sa isip ko? Pinisil ko rin yung sa kabila. Kasi akala ko, preno to pareho. Akala ko, bike pa rin yung dala ko. Pagpisil ko ng clutch, pare, pababa yan, downhill yun eh. Pababa na nga yung motor, pinisil ko pa yung clutch, lalong bumulusok. Ang bilis. Tapos yung kalsada, kurbada. Pagdating sa dulo, kurbada na. Ang tunay na, hindi ko na kayang kontrolin. Yung kurbada, wala na. Wala na ako nagawa, hindi ko na nailiko yung motor eh. Overshoot. Sa madaling sabi, overshoot talaga. Dumire-diretso ako doon sa kasasagingan. Pasalamat na ako. Walang nakakita. Kasi nakakahiya. Grabe, overshoot. Yun ang nakakatakot sa downhill. Kaya dapat may ideya kayo dyan. Dapat may skill kayo kasi gaya nangyari sa akin, di naman ako makakapagkwento ng ganito kung di ko na-experience yung mga gaya noon eh. Duda. So, yun lang, nakakatawa. Maalala mo yun. Kaya kapag kapababa, engine brake kayo. Segunda. Huwag mo na masyado mag-primera kasi pag primera lang, gagano ng makina. Parang masisira ang makina. Segunda lang. Tapos alalay ka sa preno. Pitik-pitik lang. So, ganun lang yun siya. Huwag kang magkaklatsa kasi pagpababa, lalong bubulusok yan. Hindi mo kayang kontrolin. Ang bilis niyan halo. Huwag ka nang gagaya sa akin. Pasalamat ako, walang tao sa paligid. Alam mo yung iika-ika ako, pero walang tao. Binangon ko kaagad yung motor kahit masakit yung katawan ko. Start yung motor, diretso na ako. Batsi na ako. Nakakahiya eh. So, yun lang. Pagpalusong,
engine brake tayo. Tercera, segunda, okay na yan. Huwag na primera kung di naman kailangan kasi mas parang masisira ang makina. Ang ingay na nun, masyado manong vibrate nun. Gaganon yan siya. So, ayun, tara, balik tayo doon sa video.